Hi everyone, my name is Kamim Jaimaladi. I'm the first reporter of Group 1 and explain lang nako siya dito para di kay siya taas. So what is social conflict theory? So explain dara nga ang society is dili daw na siya always fair kay ang ubang tao kay naay power, naay kakayahan sa kwarta ug naay opportunities than others. So these differences causes tension and conflict between group parehas anang dato ug pobre or powerful and the powerless. So, ang powerful kay usually na sila control sa mga butang like parehas anang jobs, education, or laws, while ang mga pobre or weaker group kay ga-struggle sila at the same time kay dili kayo taas ilang chances nga makamit nila ilang mga gusto. So, because of this, ang mga weaker nga tao is maka-feel sila kasuko, treated unfair, or ma-left out sila. So, this theory was first made by Karl Marx, who believed that the most conflict in society come from money and inequality. So, ano siya dara nga, ang mga tao is na sila control sa kwarta, resources, and land, and ang mga pobre kay na sila kakayahan pero dili kayo kanang dako. So, because of this unfair situation, ang mga pobre kay ga-struggle sila and maka-feel sila kasuko, which leads to conflict between the rich and the poor. First is economic inequality example. So, ang economic inequality examples is kuan daw dili daw tanan tao is same tag chances in life. So, for example ana is kamo lang basa ko lang explain. So, naday sa katao or pobre nga tao nga bright pero wala siya kuman og eskwela kay tungod lack of money or wala siya kwarta pang tuition, while ang isa ka estudyante is dato pero dili siya bright pero nakahuman siya og eskwela kay tungod dali raman sa ilaha nga makabayad og tuition. Kini nga unfair nga situation is maka-feel ang tao og kasuko og hopeless, and sometimes it can lead to protest conflicts or even crime. So second is crime and laws example. So kini daw nga theory is giingon dara nga ang law kay usually gibuhat ni siya para mutabang og mo protect sa mga powerful nga tao parehas anang dato o kanang gawork sa government. And then this means nga ang laws daw kay dili daw ni siya always fair sa mga pobre o ordinary people. So for example ana is basahan lang ninyo usab ako lang pud i-explain. So ang dato daw is makabuhat na sila crime parehas anang corruption, dili magbayad sa mga taxes kay ilang punishment kay dili kayo kanang dako. Pero kung ang mga pobre daw kay makakommit sila small crimes parehas anang mangawat sila para lang sa pagkaon, kwarta nga kanang wa na jud kakabalo kung asa ka mangita o kwarta. So ang pamagi na lang kay mangawat. So pag ang pobre kay makakommit sila crime kay ang punishment ana is kanang harsh kaayo. So kini nga theory is gipakita dara nga ang justice is dili jud na siya always fair kay ang justice kay murag pangkuan na lang na siya, murag ang justice kay para na lang na siya sa dato kay syempre makabayad man sila kanang pangbayad sa mga and then kita nga pobre kay syempre wag tay kwarta no, so pangbayad sa mga aning ana. So always gyud taan na down. Third is workplace and class struggles example. So kini siya kay kuan daw ni siya bisag unsa ni siya nga trabaho, and then ang mga workers kay magwork na sila taman-taman pero gamay gihapon og sahod, and then ang tag-iya sa business or factory kay maka-earn sila kwarta from their work. So for example ana is factory worker nga gaprotesta sila or mag-create sila labor para lang unta bayaran sila fair and better conditions. So kini ang social conflict between trabahante nga gusto lang unta nila fairness og ang employers nga who want to keep profit. So fourth is gender and race inequality example. So kini siya nga social conflict theory is also happen sa mga tao nga ginatreat sila unfair because of their gender and race. So for example ana is mga babae or mga tao nga minor nga maka-earn sila kwarta than others for the same job, or kanang mga minor nga dili din kay sila ma-hire sa ilang gusto nga trabaho kay tungod sa discrimination. So kini nga unfair nga situation kay makakos tension and conflict sa mga tao nga gademand og gademand sila equal og fair treatment. Marxist theory. So ang Marxist theory made by Karl Marx explain dara nga ang society is gidivide siya into two main groups. First is the
dato, and the second is ang mga pobre. So ana siya dara nga ang most problems daw kay ang mga poverty, crime, and unfairness happen because kay mga dato kay makontrol nila ang kwarta, ang businesses ug ang government, while ang mga pobre kay kailangan pa nila mag-work og taman-taman para lang mabuhi. So in a simple words kay ang Marxism kay dili daw na siya unfair because of wealth and power, nga wala siya na share equally. So ang dato kay mas mudato pa na siya tungod sa mga pobre nga trabahante. So kini nga so tungod ani kay makakos siya conflict og injustice. So first is economic inequality. So sa Pilipinas daw kay mga dato lang ang tag-iya sa kwarta, land, and businesses, while ang mga ordinary nga tao kay kailangan pa nila mag-work sa factory or moadto sila abroad, but still ang kwarta kay dili siya enough for daily needs. So dara pa lang no kay makita kayo ang gap sa dato ug ang pobre. Labor issues. So sa Pilipinas daw kay ang mga ubang trabahante kay mag-join pa na sila labor unions or go on strike para lang unta sa ilang sweldo nga fair, better benefits, and safer workplace. So kini nga actions is gitawag ni Karl Marx nga class struggle, the ongoing conflict between sa tag-iya sa business owner nga gusto niya nga ang kita niya is always dako, ug ang mga pobre nga trabahante nga ilang gusto lang man unta is fair treatment and better living conditions. Education and opportunity. So sa society daw is ang mga dato nga pamilya is na sila'y kakayahan nga mubayad og nindot nga eskwela o kanang napo sila dako kay nga chances nga masaksid sila in life. So while ang mga pobre kay sa public na lang na sila ka eskwela or di na sila ka eskwela o college kay tungod lack of money or wala sila kwarta pang bayad sa tuition. So tungod ana is ang estudyante kay gamay na lang sila chances nga makuha nila ilang gusto or makamit nila ang opportunity nga maka-eskwela o kanang college. So this creates a cycle where ang pobre kay magstay lang na sila as a pobre, ug ang dato is magstay lang jud na sila dato, showing nga ang system is favors lang jud na siya sa wealthy.